Broadcasting Network maging sa pamunuan nito. Bagkus, ang mga komentaryo at pagpuna ng mga host at panauhin ng programang ito ay galing sa kanilang sariling pananaw, opinyon, paniniwala at kaugalian at hindi idinikta ng A-Try Media Broadcasting Network. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik. Shalala! 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 Siya lang at wala ng iba. Salala! Good afternoon, mga Galorians! Isang magandang Miyerkules po ng hapon sa inyong lahat. And welcome sa programa ninyo. Siyempre, wala nang iba kundi ang Showbiz Galore. Siyempre pa akong yung Reyna ng mga Galorians, Rodel Fernando, hanggang alas 4 po ng hapon, kasama ang prinsesa ng mga Galorian, Mildred Bacud. Yes, good afternoon po sa inyong lahat. At syempre, masaya ako dahil kasama kita ngayon, di ba? Kahapon nag-solo ka. Kahapon solo flight ako. Anyway, magandang hapon po sa ating mga listeners. Of course, ang Cable Link Channel 7. Syempre, napapanood nila tayo. Hi! Ayan, samahan niyo po kami alas 3 hanggang alas 4 po ng hapon para po sa pinakamaiinit na showbiz news ngayon. And of course, at hindi lang yan. Dahil meron kaming special guest. Special diba? guest. Ngayong araw na ito, banggitin na natin. Oo. Siyempre, ang napakahusay na komedyante. Correct. Actor. Character actor. Director. Diba? Ano pa? Lahat-lahat na. Yes, lahat-lahat na. Maya-maya po makakasama po natin si Mr. Leo Martinez. At bilisin na natin, di ba? Kasi marami tayong pag-uusapan. At narito na siyempre muna ang ating OPM Song of the Day. Ito ay ang awitin ng Sponge Cola na Gemini kung saan request at idinededicate natin ito kay kanino ba? Idededicate ito kay... Oo, mamaya. Ayan, kung kanino yan hinahandog. Okay, ayan, ihandog natin yan kay Mark Juvel Celostia ng Grab Car. Ayan, ang awiting Gemini ng Sponge Cola. Come a little closer, flicker and flight. We'll have about an inch space, but I'm here. I can breathe in what you breathe out. Let me know if I'm doing this right. Let me know if my grip's too tight. Let me know if I can stay all of my life. Let me know if dreams can come true. Let me know if this one's yours too, 'cause I see it. Oh, and I feel it right here. And I feel you right here. The vacuous night steps aside to give me to Gemini's dreaming. The moon on its back in the ceiling, leaves the same star. Let me know if I'm doing this right. Let me know if my grip's too tight. Let me know if I can stay all of my life. Let me know if dreams can come true. Let me know if this one's yours too, 'cause I see it. Oh, and I feel it
Just Gemini. Oo. Ang awitin ng Sponge Cola sa ating OPM Song of the Day. Naku, Mildred, huwag na natin patagilin, di ba? Yes. Narito ng ating special guest ngayong araw na ito. Oo. Ikaw na magpakilala. Siyempre, hindi nga ako Tingnan mo, makaimik nabubuloy kasi na medyo ako, diba? medyo na-starstruck ako sa kanya. Ako rin. Kasi sobrang idol ko to pagdating sa comedy. Hinahangaan natin yan. Oo, wala pa tayo dito, napapanood na natin siya. Mr. Shuli, di ba? Yes, oo. Walang iba kundi si Mr. Leo Martinez. Ayan. Magandang hapon sa inyo. Ito po ang inyong abang lingkod, Congressman Manik Manaog at your self-service. Yes, oo. Uy, pinapanood ko dati ang Okay, sure. Over the Backward. Over the Backward. Yung title yan ng column ko sa isang dyaryo, Over the Backward. Opo. Si Jelly at si Donita Rose, Janet Gibbs. John Oo. Gibbs and, Sir Leo, isa pong karangalan po ang... Tignan mo, hindi ko... Mabisita Oo, kayo dito. Kinakabahan yata ako. Ano ba yan? Salamat. Kinakabahan ako. Naibitan niyo ako dito. Opo. Sabi nga ni Rodel, malaking karangalan po para sa amin. Ayan, syempre si Sir Leo. Ano matatawag ko kay Sir Leo? Wala. Mr. Lang o direct Leo? na lang. Direct na lang. Syempre may pagrespeto, di ba? Hindi lang siya mahusay na komedyante, Oo. mahusay pang aktor, Opo. director. Ano pa ba, Mildred? Oo, lahat-lahat na. Lahat-lahat na. Okay. Kumusta po, Sir Mabuti Leo? po. Ayos lang dahil ang trabaho ko po sa Film Academy, alam naman ninyo, yung usapan na at last yung mga working hours sa television and film Opo. na naglabas na yung kami ang nagtrabaho noon, yung mga sana gawa ng paraan ng Department of Labor ang yung trabaho ng mga manggagawa sa pelikula at telebisyon. Yes, okay. Bilang Director General po ng Film Academy. Sir, mahirap po ba? Kasi minsan ang dami-dami natin naririnig na mga reklamo sa mga workers, di po ba? Opo. Well, hindi po naman gano'ng kahirap. Ang Film Academy po, parang siya yung ako ang head umbrella ng mga guilds. Opo. Ang mga guilds yung binubuo ng mga manggagawa kagaya ng director, scriptwriter, yung production designer. Lahat ng mga gumagawa sa pelikula, meron kanya-kanyang guilds. Opo. Ako ang namamahala doon sa mga presidente ng guilds na yun. Okay, napag-uusapan na rin Oo. natin yung mga guilds po na yan. Sir Leo, ano po yung pag-usapan natin ng Metro Manila Film Festival? Okay. Yung pondo po ba nakukuha po ninyo doon ay sapat po? Hindi. Dahil yun na nga ang dati, maganda ang hatian niyan noon, nung mga so many years ago. Opo. Ngayon, in fact, kahapon lang ata lumabas yung MMFF, Yes. ngayon inimbestigahan ng ombudsman. May Yes, kaso opo. po sa ombudsman. Ito po yung point ko noon pa itong para lang ma-explain ko yung background. Opo, sige Ito po, ito yung result noong audit ng MMFF funds from 2002 to 2008 lang. Opo. So, kanya ang mga involved, sina dating MMDA Chairman Bayani Fernando, lahat ng mga involved, yung Panahon nila, opo. Ang yun namang inimbestigahan sa Kongreso early this year, doon sa because of Honor Thy Father, Opo. yung kontrobersya, yun naman, ang kaduktong nun, ito yung kaduktong nun. Kasi ang pinaglalaban namin, ang sabi ng COA, ang Film Fest, ang MMFF, may utang sa beneficiaries. Kami po yung beneficiaries. Opo. Kami at saka Mowel Fund, Yes. at saka yung iba pang beneficiary, 5 po kami. Anyway, may utang daw po, dahil sa audit nila, may utang ang MMFF, sa amin ng 86 million Ay, at that time. Bakit po nagkautang sila? Dahil po binabawasan nila kasi po binabahagi sa amin yung amusement tax dito sa Metro Manila. Yes. Yung sa Metro Manila, ang nakalagay po sa batas,
it should be deposited in trust pagkatapos ibibigay sa mga beneficiaries. Ang ginagawa po ng MMFF, pagkakolekta, binabawas nila yung ibang gastos doon sa yun ang nangyayari. Ang medyo masamang nangyayari. Okay. So, yun yung point ng COA, no? Opo. So, yan po ang sinabi ko na noon pa. Nasaan yung 86 million namin? Bigay ninyo sa amin. Inisnab po kami ng mga hindi po sinasagot. Hanggang dumating na tayo na 2013, ganun pa rin ang ginagawa niya. So yung 86 million, naging mga 110 million na ngayon. Ayun, ang laki. Lumaki na. And that's only 1/2 of the pie. Yan po, sa Metro Manila po lang yan. Opo. Ay alam po naman natin na ang Metro Manila Film Festival ngayon, Philippines na. Opo. So, Nationwide. Ang nationwide. showing. Opo. So, ano naman yung kinikita doon? Bakit wala kami provinces. Dati, may kaparte kami doon. Opo. Ngayon, since 10 years ago, hininto yon, may kumukuha nung aming yung Parte. mga parte. Opo. Yung po ang lumabas sa congressional investigation. Na meron palang singil, no? At tayo doon sa mga, siyempre, kung Provinces. sasama ka doon sa festival dito, magbabayad. Anong bayad mo? Dito nga yung mga mayors binibigay yung kanilang for that duration yung income, yung amusement tax. Amusement tax. Yun ang hinaano. Pero yung kalahati nasaan? Hindi kami nabibigyan. So, pag kinuwenta mo naman yung kulang nila from doon sa rest of the Philippines, umaabot po ng mga 350 million. Ang laki-laki po talaga. Malaki At saka tulong. balita po rin, Sir Leo, Oo. yung 20 pesos daw bawat ticket. Oo, yun. Opa. Yung mga di ba may dagdag nga Opo. Na mga sabi nila walang price increase. Meron po. Dito lang sa Maynila meron yung passes, hindi ba? Opo. Ang nakalagay doon pa sa passes 5 pesos lang. Pero ang binabayad 20 natin nung pesos. mga 15 o 20, Opo. 25, depende kung anong sinihan. Tsaka sabi pa yung 20 pesos daw, para daw sa mga beneficiary. Saan po napupunta Basta yun? hindi nga napupunta sa amin. Yun na nga. Ayun na nga. Yun ang kanya ang iniintay namin ngayon, talagang iniintay namin ngayon yung report ng committee report noong Congress na nag-imbestiga nito. Opo. So, kailangan intayin po namin magbukas uli ang Kongreso, Kongreso. kasi walang Kongreso ngayon. Opo. So, pag nagbukas na po 'yon, mangungulit na naman po kami na sana ibigay na niyo yung resulta nung ano na yon. Baka naman po this time. Kasi Baka po, balik. oo, Bago dahil na po ang pamunuan ngayon. at saka may nasampulan na. meron ng Sampulan. may sample na ngayon eh. At- So, at malaki baka na yun rin ang po yung- baka mangyari Yes, ganun. Direct Leo, malaki na rin yung pagbabago sa Metro Manila Film Festival. Opo, ngayon, diba? opo. Sana kasama sa pagbabagong yun. Kanya nga po. Na maibigay na po Kami yung din mga po ang kami din po ang nangulit doon na Opo. hindi na kasi po doon sa congressional hearing, doon na establish na doon pala nagkaka-hocus-pocus doon sa selection committee na sinasabi. Kunyari pipiliin nila ang magagandang script. Pero nadinig naman natin doon sa session doon sa committee hearing na yon na ilan lang ang bumabasa ng script, yung kaibigan ko si Direk Boy Binarao, nagpasok siya ng doon sa last nagpasok siya nung hiningi niya yung kopya niya, binigay sa kanya kompleto. walang tupi, walang bakas na may May bumasa. So yun na namin yun na verify natin na walang nangyayari. So, kailangan na po talaga ng changes. Yun na nga. Kanya nga, sabi namin, tama na yung, sabi rin ng committee, tama na yung mga selection committee na yan. Buong pelikula na ang panoodin na, hindi naman ito script writing contest eh. Yes. It is pagandahan ng pelikula. pelikula. Dapat pelikula ang papanoorin. Opo, Direk Leo, pabor po ba kayo sa bagong ruling na finished project? Yes, na po yun na nga isusunod sinasabi ko. ano? Dapat ganun. Ganun naman dati eh. Pinasok lang yan ng mga mandaraya para makapandaya. Yun. Oo, yun. Yun ang ganun ang tunay na nangyari doon. Opo, opo. O so ngayon sa bagong
Sa bagong ano. Pamunuan po ng MMFF, positibo po ba kayo na may bibigay na po yung hinihingi po ng Film Academy of the Philippines? Yun po ang una naming hihingin. Well, na medyo naka-ano na tayo dun sa finished product, okay na yon. Magandang simula na yon. Pero ngayon, kumpletuhin na dapat ang pagbabago. Magbayaran yung utang. Correct. Kung sino ang mga nakinabang doon, di sila magbayad. Opo, totoo po yun. Naku, Mildred. Medyo parang mahirap mahahabol kaya yun, Direk Leo? May mga records naman may eh. mga Ang COA ang magsasabi kung ano ang kulang eh. Sila naman ang magdi-determine eh. Yes, Hindi naman kami. Oo. Saka dapat naman ibigay talaga ang dapat para sa kanila. Yes. Alam po niyo ang 50% mo ang makikinabang talaga niyan yung MOL Fund na kailangan naman ng pondo. Kung mabayaran lang yung magkakaroon na ng pondo ang MOL Fund kasi pababa yung MOL Fund po para sa movie workers welfare, no? Yes. Movie workers welfare. Pababa. So ang wala namang kulang nga yung nanggagaling sa MMFF. Di paliit na ng paliit yung mga benepisyo. Noon ang laki ng binibigay ng para sa funeral na lang o sa may nagkakasakit. Sa nagkakasakit. Ngayon kalahati na lang o 1/4 na lang noong dahil nga walang pera. At nakakalungkot po, Direk Leo, 'di ba, dahil marami tayong mga kasamahan sa showbiz na correct, ang daming Dick Israel, 'di ba? Exactly. Ang nag-audit ka, 'di ba? Medyo may pinagdadaanan din na walang masyadong maibigay na tulong sa kanila. Gawa nga na naiipit po ang dapat na perang para sa ngayon yun ang apilan naman namin na sana naman bigay na yung kulang as COA has told them already na kulang yan. Kung di aabot tayo sa bakit pa natin paabutin doon sa kaso? Correct. Kung makikiusap na lang na ibigay na ninyo yung sinasabi ng COA. Ibigay na po para makatulong sa mga workers po natin na nangangailangan. At ituwid natin ang pagpapatakbo. Tama po. Bukod po sa MMFF Direct, ang gobyerno po ba sumusuporta po sa... Wala po kaming nakatatanggap na budget. Wala naman po kaming budget sa GA eh. Yun po ang hindi alam ng iba. Na wala naman kaming tinatanggap. Hindi kagaya ng OMB o yung FDCP, yung mga ganon. May tinatanggap yun sa budget. Nakalagay sila sa budget. So ang hirap talaga, Mildred, di ba? Lalo na si Direk Leo, di ba, siya namumuno ng Film Academy of the Philippines. So, paano po niyo, halimbawa, yung mga budget na kakailanganin, ito may tutulungan. Paano niyo po pinagkakasya? Well, pinagkakasya namin, tapos tinutulungan namin ang sarili namin. Gumawa kami ng pelikula, pelikulang ang under Cinepanitic. Ano naman itong Cinepanitic? Ito po ay pina-research ko kung anong mga kinukuha ng ating mga estudyante from grade school to college na literature na tayo ang gumawa na Filipino authors, Filipino literature. Yung po ang ginagawa namin ng pelikula. Yung unang ginawa namin, trilogy ng 3 short stories. Ang isang short story doon, kanyan, masayang-masaya rin kami dahil yun yung it's anti-bullying na bagay po sa mga bata. Yes. So, sa lahat ng pinalabasan namin, maganda ang reception. So, umiikot po yan ngayon sa mga eskwelahan. At nakakuha po kayo ng pondo. Doon po kami kumukuha ng pondo namin kung anong kikitain namin doon, sa konting kikitain namin doon. Yan ang po pinapaikot. Yan ang pinapaikot namin. Nakakagawa ng paraan. At saka meron kaming by next year, dadami na po yung produkto namin kasi nagpa-contest naman ako para sa mga bata kasi yung short stories hindi pa nila kaya yung mga ang pinagawa, nagpa-contest naman ako sa mga animation students natin, yung
alamat sa animasyon. Mga alamat natin, pinagagawa kong animation. Yun ang gusto kong ipakita sa mga grade school, sa mga bata. Para mamulat sila sa ating mga alamat, sa ating istorya, sa istorya ng Pilipino. Sa ating sining at kultura. Kultura. Ang sabi ko nga, ang kultura, bakit importante ang kultura? Ano ba ang kultura? Ang kultura, pamana ng ating kagalingan at karangalan. Pamana yan, hindi atin yan kailangan alagaan natin. Oo, at nakatutuwa po ang Film Academy of the Philippines ay hindi po pinapababayaan yon. Opo. Yun talaga ang ano namin. Gusto namin, ang challenge ko nga dito sa mga gumagawa ng animation, kung merong Filipino superhero, how would he or she look like? Hindi ba na hindi gaya sa Captain Marvel o yung mga or Wonder Woman? Hindi, kanya gaya lahat yan mga yan sa Western. Ano ang original na superhero ng Pilipino? Yun ang dapat nating pag-isipan, hindi yung mga gaya sa ibang bansa. Correct. At maya-maya balikan natin si Direk Leo at kailangan muna nating maghanap buhay. This is 8Drive TV. What can you say in 1 minute? BBC Minute at 7 GMT. BBC Minute with me, Vic and Dad. It's 9:30 now. This is still a The BBC Minute is the world's news stories in 60 seconds. BBC Minute. The world in 60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute. Weekdays on DZRJ 810 AM, the voice of the Philippines. Sobrang init. Sumakit ang ulo ko. Buti, mabait katabi ko. Taas ng lagnat ko noon. Buti may nagmalasakit. Nanghina ako sa headache. Buti may tumulong. Sa sakit ng ulo o lagnat, kusang lumalabas ang pag-aalaga. At wala nang hihigit pa sa ingat na napapadama natin. Kasama ang Biogesic po. Biogesic, ma? Mrs. Biogesic po. Biogesic. Ingat na damang-dama. Trusted quality healthcare. Unilab yan. Great things often come from humble beginnings. In 1995, Aquabest was established with the simple vision of an Aquabest store in every community. Driven by passion and commitment, and guided by its vision, Aquabest soared to be the leader in its industry. Through the years, many things has changed. New ideas flourished as Aquabest went ahead and forged new ground, reinventing the way we see and experience water through technology. From a single store, Aquabest can now be found everywhere in the country. And now, a new chapter is ready to be written. New communities and trends may come, but in the end, the vision remains the same. G'day, I'm Board Explorer from Davao City. Did you know that the rainy season also ushers in the season of the mosquitoes? Stagnant water brought by constant LPAs or low pressure areas provide a perfect breeding ground for Calicidae or lamok. Five, 6, or 7 pests. Mapicon, what is your emergency? Who's there? Kim Atienza po para sa Mapicon. Ligtas na po kayo. Para sa problema sa daga, ipis, anay at lamok, tawagan ng Mapicon. Mantikang makapit, mag-dishwashing na Zulit! Dasuli! I found one! Kalsebo, pati lansa. I love it! Sulit pa yan! Pagdas, paste o doble pat. Ang dali ng hugasan. That's the way, Dasuli! I found the one! That's the way, Dasuli! I found the one! Todo linis, presyong sulit, das!
Galing kumain gulay at prutas araw-araw. Pampalakas ng resistensya at pampahaba ng buhay. Maligayang buwan ng nutrisyon mula sa A-Tri-Media Broadcasting Network. Searching, reporting for duty. Labanan ang kriminalidad. Ipahatid ang mga impormasyon na dapat malaman ng mamamayan kaugnay sa paglaban sa krimen. Mga abusadong pulis. At kasama pa rin po natin, syempre, Mildred. Yes, si Direk Leo Martinez. Ayan, sa mga ngayon lang mag-tune in sa atin, ha? Very interesting po ang pag-uusapan natin mamaya. Lalo na yung mga problem sa di ba? Yung snoring, di ba? Yung paghihilik, yung problema nila. Ngayon po, tutukan nyo kami hanggang alas 4 po ng hapon yan. At meron na pong remedy at solusyon dyan. At bago sa magandang balita. Correct. Bibitinin muna natin sila. Tanungin muna natin siya. Sir Leo, kumusta po ang Luna Awards? Nandyan pa rin ang problema ng Luna Awards ay ang problema ng funding. Pag walang pera ang Film Academy, hindi makapag-mount ng Luna Awards. Yun. Pero pag ngayong pag may makakamount kami. Pag binayaran na po kayo. Oo, darating na po yung magkano yun? Plus million. Oo. Pag nabayaran na kami, meron na ulit. Pero this year meron. Ay, bongga. Mga ilang taon na rin pong hindi nagkakaroon? 2 taon na ata. 2 2 years. So ngayong taon na ito, abangan at may Luna Awards na po. Ang pagbabalik, diba? Yes. Pero yun na nga, ang hirap niyan, nahuhuli. Kasi nga, pag mag-iintay ka pa ng funding bago ka hindi naman kami hindi naman kami pwedeng umutang para dun sa awards na, opo. Sa awards lang. At saka ang din sa dami ng awards ngayon, dime a dozen ng ang sa television hindi na rin inaano yung mga ang awards night, hindi na rin kung ibenta nila wala na rin coverage parang ganun. Kasi nga because of the network wars naman hindi na rin maganda mag-awards kasi pag in-air mo dun sa isang channel hindi pupunta yung isang pag in-air mo dun sa isang channel hindi pa I mean that is stupid but it happens and it's happening. Kasi because of yan ang isang dapat nating korekin na rin. Yung mga ganyang Okay, may tanong dito. Ano na ang status ng MOAL Fund regarding sa pondo and sa mga beneficiaries? Yun na nga. Yung pinag-usapan na natin yung kanina. Yun yung nag-iintay kami na ilabas noong magbayad ang MMFF sa pamumuno ng MMDA. Yes. Yun na nga yung mga nandun, klaro naman yung lumabas doon sa congressional hearing. Ang iniintay na lang natin mag-convene uli ang Congress to ask for a report and then we will act on the report. Ayan, malapit na yan. July 25, next Monday magsisimula na ang Kongreso. So, hindi na masyado tayo magtatagal. Eto na ang magandang balita. Na kay Direk Leo. Direk Leo kasi may mga tsuhin po ako, tapos pamangkin. Sobra po kong humilik. Ako din. Grabe. Ako din noon, sobra akong humilik. Siyempre, hindi ako nagsasabi noon. Pero nasasabi ko rin kasi pag minsan, hinahabol mo yung nagigising ka dahil sa hilik mo pag gumaganon, di ba? Ganun po kayo dati? Oo. Tapos napapagising po kayo? Siyempre, kanya hindi tuloy-tuloy ang tulog. Opo. Ano po yan? Totoo po ba yung sa sobrang paghihilik galing yun dahil sa masyadong pagod or sabi nila but hindi ko alam hindi ko na inaalam kung saan galing wala naman akong magagawa basta sabi nila kasi sa heart daw may heart problem may ganon hindi naman wala naman akong heart problem diba? So hindi talaga siya sa heart
Oo. So, meron talagang tao mga ganon. I guess, ako, may, ano naman, wala naman akong heart problem. Wala naman akong high blood, wala akong, in fact, knock on wood, wala akong sakit. Ay, bunga, nakakaingit naman. So, eto na ang solusyon. Ito na ang Paano po naalis yung ganun yun na sobrang paghihilig? Yung nung lumapit sa akin, yung si Maridol, sabi niya, ikaw ba naghihilig ka ba? Sabi ko, oo. Tapos sabi niya, pwede ka bang mag-experiment noong bagong produkto? Ano yan? Anti-snore. Pero sabi niya, ano yan? Anti-snore ang pangalan ng produkto na para sa naghihilik nga. Sabi ko, ano ba yan? Iinumin o ano? Hindi ka sing-sing. Sing-sing, oo. Actually, ang sing-sing na ito, I think yung nila, yung inspiration nila, or yung pinagbasihan nila, yung acupuncture. Okay. Kasi doon sa sing-sing, may parang dalawang tusok doon sa na konektado ata doon sa pinky finger mo. Doon sa hinliliit. Doon mo papasok yon. Doon may nakakonektan dalawang ng parang matulis. Parang needle. Hindi naman needle, matulis lang na yung nandun sa ayun, no? Ayan yan. Para sa siyang may dalawang matulis doon na pag umano daw yun nang parang it's Chinese yung pag-iisip, pero Australia ata ang nag-experiment at gumawa. So ito po, gaano po ka-effective nitong sing-sing na ito na anti-snoring? Well, itong ang lang naman yan, bago ka matulog susuot mo. Kailangan po ba may oras o wala? Hindi naman. Bago matulog, mga 15 to 20, 30 minutes. I don't know. Ako, basta bago ako matulog, isinusuot ko na. May ginagawa pa ako, pero nakasuot na pag ready for bed na ako. And then, pagkagising ko, di tanggalin na lang. Pero yun na nga, nung una kong ginamit yun, talagang wala po talaga. Oil. Una na-minimize, tapos ngayon hindi ko na nararamdaman kung So gaano na po kayo katagal magagamit ito direct? Mga more than 6 months na ata. More than 6 months. Matagal-tagal na rin. So start of the year, hindi ba? Mga February or March? No? January. January. Naku, mga kaibigan, mismong si Direk Cleo Martinez na po ang nagsasabing very effective ito, Rodel. At syempre, saan daw po nabibili yan at affordable po ba yan? Watson. Sa Watson, lahat ng mga branches ng Watson. Maraming Watson branches, ha? Ang price, 1,700. 1,700. Mura lang. Kung naman mawawala ang paghilig mo at hindi ka makakaabala sa mga katibo mo, why not? At saka hindi meron ako nakita madami na ako nakita since nag-try ko ito. Madami nang lumalabas sa Facebook, sa mga ganon. Pero mga maskara, meron ako nakita. Sabi ko, natakot ako. Sabi ko, dito na lang ako. Diba? Dito na lang ako sa anti-snore. Miski suot mo, hindi mo yung maskara, pag kung may partner ka na magugulatin, baka hindi ka makilala. Okay, balikan po natin yan. Tumanggap muna tayo ng report. Traffic report mula kay Tina Arevalo ng traffic.com. Tina Arevalo? Tina? Hi, magandang hapon. Good afternoon. Good afternoon. Doon sa mga motorista po natin na nasa may bahagi po ng Ortigas Ave. Dito po ay talagang halos
walang galawan na yung mga sasakyan, lalo na ho yung nasa westbound, yung tatawid dyan sa may area ng Lasal, papunta kayong Green Hills, papunta kayo diretso na ng Santolan Road, papunta kayo dyan ng San Juan. Ganon din ho yung kabila, napupuno na rin bago mag-Wilson at yung mga pabalik dito ng EDSA, ADB Avenue, and Emerald Avenue. So, yung mga nasa lubok kasi ng Ortigas Center, dito ho ay matraffic na rin, lalo na yung portion ng ADB Ave, kasi nga, labasan na rin ng mga bata dyan, bandang Poveda, and then dito sa may San Miguel Avenue, Julio Vargas ay napaka-traffic na rin, lalo na yung papalabas sila ng EDSA. Ang northbound ng EDSA, ganun din ho, kailangan ng paghandaan ang biyahe. Talagang punong-puno na kung galing kayo ng Makati at papunta na ho kayo pabalik dito ng Ortigas and Quezon City. Nagiging problema din ng mga motorista natin na nanggaling ho ng Cubao, galing sila dyan ng Camias. Itong pabalik sila ng Santolan and Ortigas. Yan po, ang southbound ay halos puno pa rin yan. Mabagal pa rin ang usad sa ngayon. Mula ho sa Traffic.com, ako po Tina Arevalo para sa 1883 Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Maraming salamat, Tina Arevalo ng Traffic.com. Okay, balik po tayo. Kanina sinasabi ni Mildred kung affordable po ba ito? Sa halagang magkano? 1,700 pesos. Bukod po sa nakakaalis ng hilik po, nakakatulong din po ba ito para maging maganda po ang pagtulog natin? Yun na nga, yung tuloy-tuloy ang tulog. Walang, hindi na ako nagigising noon. Dati, nagigising ako sa hilik ko mismo. Tamang-tama pala ito sa mga may insomnia rin, di ba? Pag minsan ata, yun ng pag yung cost no, pag minsan yung pag na ka hindi ka na makakatulog pag sunod-sunod yung gising mo. Ayan, sa mga may problema po sa paghilik, ito na talaga yung solusyon, di ba? So, mga kaibigan, ayan, sa lahat po ng Watson branches yan, marami namang Watson, di ba? Anti-snore acupressure ring ang tawag. Correct, hanapin nyo lamang po yan at 1,700 lang yan. Okay, ano ang pangalan niya, Mildred? Ayan, sinabi Anti-snore. Anti-snore acupressure ring. Yun ang complete name. Oo, kaya pag din nila nakuha, ano po yung sinusuot na singsing ni Direk? Ganun na lang kasimple. Ito yun, using nerve point technology, stimulates nerve points from the small finger to the upper airways of the nasal area to help control snoring. Yung pala, ito ang may connect kasi doon sa ating paghinga. Yung paghinga. So yun, doon naka-point yung dalawang needles, parang needle. Naku, napakaganda pong produkto nito at makakatulong po talaga sa ating pagtulog at sa pagkawala ng hilik. Hilik, oo. Okay. Tumanggap muna tayo ng mga text kasi ang dami pong text para po sa inyo. Directly, good PM, Rodel and Mildred. Hanga po ako kay Congressman Manik Manaog. Sa comedy dati pa, may programa siya sa IZ na nawala po. May controversy din pala sa Film Academy at MMFF. Ano po sa palagay ni Sir Leo ang tungkol sa pagkaka-appoint ni Freddy Aguilar sa NCCA Rose ng Pampanga? Hindi pa po naman confirmed yun. Wala pa pong confirmation. I cannot comment kasi wala pong confirmation na siya ang na-appoint. Okay, pero kung tatanungin ko po kayo, karapat-dapat po ba si Ka Freddy sa position pong yun? Hindi naman po yun ang problema ata ni Ka Freddy. Yun ang problema ata yung proseso kung paano ka magiging head ng NCCA. Kailangan muna maging officer ka doon sa subcommittee level. Opo. May iba-ibang committee yun. Hindi pwedeng diretso ka. Hindi ka pwedeng ganun. I think ang pipilian lang nila yung heads of the subcommittees. Opo, ay may proseso. Oo, nakalagay yun sa batas eh. Ang nagsabatas na kasi naging member po ako kasi ng NCCA din. Ang nagsabatas po niyan si Senator Leticia Shahani noong panahon na yon. At nakalagay po, ang pagpili po nakalagay na specified po. Opo, ang dating okay, may tanong pa po dito.
Dati pa nakasali ako sa Mowel Fan Scholarship. Di na po ba active dito si ERAP at tumutulong sa mga movie workers? Meron bang karamdam si Miss Odette Can? I wish her health. I met her first and she's a fine person. Sabi pa rin po ni Rose. Active pa rin po ba si Mayor ERAP? Mayor ERAP is the para bang chairman emeritus ng Mobile Fund. So, up to now, nagko-contribute pa rin si tumutulong pang malaking tulong ni Mayor ERAP. Okay, good afternoon. Ganda. Yung kay Odette Can, hindi ko personally but I think meron kung ano man pwede po siyang lumapit po doon sa Mobile Fund. Yes, sa Actors Guild. Good afternoon, gandang Rodel and sexing Ate Mildred. Wow! At happy po ako na na-guest niyo po ang comedy actor icon movie na si Sir Leo Martinez. Hello po sa inyo. Napanood ko po ang ilang sexy comedy movie na sobrang nagpakiliti at nagbigay saya sa aming manonood. Hopefully po mabuhay pa po niyo ulit ang ilang. Naku, naputol ang text. Yung yung comedy pa na mga sex comedy ang ginagawa ko no. Pero strict kasi ang parents ko eh. Lalo na po nung 90s po. Oo, 90s. Yung mga Batanggenyong Kabitenyo at saka yung mga ano ba ito, yung Indecent Professor. Yun. Dr. X. Namimiss niyo po, I'm sure. Yung mga abay, siyempre, mga babae, yun eh. Ay, wala akong hilig dyan. Mahilig talaga ako, pero strict ang parents ko. Ayun. Nilimitahan ng pambababae ko. Hindi na ako pwede. 18 to 23 na lang ang pwede sa akin babae. Limitado. Hindi na kami pasok. Ay, hindi na, nako. Ang hirap gawin, pero utos yun ng magulang kanya, sinusunod ko. Okay, another text. Nasaan na ba? Ito yung naputol. Ayun. Sana ito, hopefully po mabuhay pa po nyo ulit ang nasaan na? Ayun, no? Ang ilang mga natatanging pelikula sa pinilakang tabing at pagpalain pa po kayo, Sir Leo. Good luck po at stay healthy. God bless President Galorians Marvin Capili. Maraming salamat po sa mga nag-text. Oo, di ba? Okay, meron pa po dito. Anong stand ng Mowel Fan dahil sa pagkakaroon ng faction ng mga artista dahilan sa network rivalry? Sa amin po naman sa Actors Guild po, ang mga artista po under the Actors Guild. Sa pamumuno naman ni Res Cortez, pag kami lang ang magkakasama, hindi po namin pinag-uusapan yung kung taga saan ka. Basta't artista ka, kasama ka sa Actors Guild, yung kapisanan ng mga artista Pilipino sa pelikula at telebisyon, welcome ka doon sa amin. Okay, dahil po sa mga rivalry na yan, network-wise, Sir Leo, gusto ko yung tanungin na ganito, mayroon pa bang industriya ng pelikulang Pilipino, musika, dahil po sa mga ganyan? Kasi parang sinasabi ngayon, industriya na lang po ng telebisyon. Wala ng pelikula. Dahil ang ano pa naman, madami pa naman gumagawa ng mga movies. Especially now, ang daming mga indie filmmakers. Indie movies. Pero yun nga ang gusto ko sanang pakiusap. Huwag na nating tawagin indie or mainstream. Basta pelikula. At isang industriya lang, magkakapatid kami sa isang industriya. Wala nang division. Wala nang indie at mainstream, wala nang bakya at saka sosyal at saka basta pelikulang Pilipino. At yun po ang magandang balita, Direk Leo, dahil itong Metro Manila Film Festival, itong indie at saka mainstream sa isang kategorya na lang talaga. Dapat isa na yan. Wala na. Hello po, Kuya Rodel at Ate Mildred. Tanong ko lang kay Direk Leo kung ano yung pinaka-paborito niya movie na nagawa niya, sabi ni Kael ng Pasig. Well, sa dami kong nagawa, isa siguro General Luna would be one. Ay, oo. Yung Tuhog is another one. Yes. Yung mga TJ is another one. TJ with Gerald Anderson. Yan, so of course, maganda rin yung matagal ng Kakaba-Kaba ni Mike De Leon.
Yun, gusto kong, yun ang mga pelikula. And of course, yung mga sex comedies, hindi naman ako makikilala kung hindi sa sex comedy. Opo. Good PM, Rodel at Mildred. Sana mag-guest si comedy man Leo Martinez sa comedy show ni John Lloyd at Tony tuwing Sabado. Idol ko yun eh. Thanks, Gerald ng Batangas. Gusto niya po mag-guest daw kayo sa show ni na John Lloyd at Tony. Home Sweetie Home yan sa ABS-CBN. Pag naimbita, kasi maraming nakakamiss kabayan sa ko inyo. pala na gano'n. Batangas. Taga Batangas Another question, may proposal na ba ang Mowal Fund sa Administrasyong Duterte? Ano-ano po ang mga ito? Well, hindi po ang Mowal Fund, ang Film Academy. Film Academy. Meron po kaming, hindi naman diretso sa kay Presidente Duterte. Ang ano lang namin, pinaabot lang namin sa kanya na meron na pwede kaming maging partner sa ano. Ang kailangang meron ayusin sa pelikula sa industriya natin. Yung ang may mga batas na kailangan isaayos. Yung mga ang daming mga concerned agencies sa pelikula at telebisyon pero hindi naman magkakakabit, hindi kanya-kanya. So, sana magkaroon ng batas. Ang pinakamaganda really is maybe, in my opinion, is to come up with a Department of Culture. Oo, tama. Kasi yun ang wala tayo eh. Yes. Ang lahat na bansa, miski royalty ka, meron kang hari o meron komunista, meron silang Department of Culture. Napaka-importante ng kultura. Dapat merong direct link ang Department ng Culture sa Presidente. Dapat cabinet member ang Department of Culture. Kasi dati naman meron nawala nung, di ba DEX dati yan? Nung ginawang DepEd, nakalimutan ng kultura, culture and sports. Where is the state of sports and culture? Kasi nga, walang mga kikipag-usap, walang representative sa cabinet. Sa cabinet. Okay. So, yun. May mga tanong pa rin po dito. Naniniwala po ba kayo naghihingalo na ang movie industry? Well, ang naghihingalo in the sense na hindi naman siguro ngayon bumangon na, palagay ko nakakabangon na tayo kasi nga nung mga 2000 nung early 2000 yan ang talagang hikahos yung early 2000 po. 2000 to about 2007, 2010, yung mga ganon. Ang ginagawa lang na kasi before that, nung heyday natin, we were doing 200 films a year. Totoo po yun. 200 films a year. And then it went down to 50 during those times nga nung mga 2000, mga year 2000 to, and then umakyat. Ngayon umakyat, unti-unti na nakakalampas na ulit tayo ng 100 ngayon. Because of the indie movies din, di ba po? At saka yung mga dumadami na rin yung especially ngayong kanya namin yung ang pagpili na ngayon yung finished product, mas madaming makakagawa ng pelikula. Ang problema kasi noon, pag script ang pipiliin mo, 8 lang yung 8 producer. Ang pagminsan pa, 3 pelikula, 1 producer. So, anong natira doon sa ano? So, ang producer naman, 1 grupo lang kukunin niya para mas mura. Di 1 grupo lang nagtatrabaho. Ngayong madaming pelikula ang ginagawa, mas madaming nagtatrabaho. At nakikinabang. Pinaghahati-hatian. Sana magkabatas rin po na yung mga sa mga mall natin, sa mga sinihan na dapat yung presyo ng foreign movies mataas kumpara sa local. At saka ang dapat siguro pagtuunan ng pansin natin sa atin, yan nga sinasabi kong batas, di ba sa radyo meron tayong OPM ang mga dapat sa sinihan din. Meron. Kung sa 1 linggo, dapat meron kang ganitong mga sinihan, obligado kayo palabas itong mga... Kasi ang nangyayari, direct 8 sinihan, dalawa lang yun. Minsan nga isa pa, minsan tapos walang Filipino film. Dati, every week 1 o 2 ang natin. Ngayon, makaisa lang tayo, happy na Ang katwiran naman po nila kasi pag hindi
hindi malakas yung movie, pinupull out na nila. Ayun na dapat nga. maging maano rin. Ayun na nga eh. So, ayan, magkaroon yun ang sinasabi kong, let us level the playing field. Correct. Yes, opo. Ibig sabihin, hindi level ang playing field. Let us level the playing field. Huwag tayong mag-ano dun. Ang rason naman, hindi, kailangan kasi GAT yung kasama tayo sa GAT. Hindi, ang daming maiisip natin kung talagang gusto natin gawin. I-promote ang ating Filipino films. Okay, may tanong pa po dito. Ano ang mga expectations ng mga artista sa Duterte administration and pabor ba sila sa random drug testing para sa mga artista? Wala pong yung mga walang kinatatakot sa ganyan, walang problema. Ang makatatakot sa ganyan, yung may problema, yung gumagamit. O, hindi, ganun na lang. Pero, ang dapat para kaming ordinaryong tao, para-pareho tayo ng ordinaryong tao lang. Walang special treatment. Opo. Ayan, okay naman yun. Ang ating oras, 6 na minuto na lang ang nalalabi. Ang bilis-bilis, ha? Oo. Invite muli ni Direk Leo Martinez. Hindi, yung mga madami akong mga kaibigan nga na nagtatanong o magano, itong yung iba din gustong matuto tungkol doon sa paghihilik, ay ito na yung itong mai-recommend ako dahil nagamit ko. Hindi ko naman yung iba na sinasabi yung mga maskara, unang-una napakalalaki noon at medyo mahal yung mga at saka baka masugatan pa natutulog. At saka pag hindi ka nakilala, baka masaksak ka ng katabi mo. Ay ko, baka sino ito na? Parang masyadong para kasi Hannibal doon, nagmumukha kang Hannibal. Anyway, at saka yon mahal pa yon, mga $200 eh. Yes, ang 1,700 pesos only. Kung sa dollar yon, edi gasino na lang yon. Magkano lang po yun? Kung naman, at yan ay matagal gamitin. Sing-sing naman wala, hindi mo naman na Kaya yung mga ikakasal, pwede din yung gamitin. Pwede pareho naghihilik. Kung pareho naghihilik, ganito na lang ang sing-sing nila. Ito na lang gift nila sa isa't isa. Napakasimple pa. Tama nga po kayo. Yung gumamit kayo ng mga maskara, baka pa ang mangyari. Iba pa ang mangyayari. Ay kung at saka yung baka nanaginip yung katabi mo tapos natakot sa iyo, masaksak ka. Siyempre. O di ka baka akalain drug addict ka na sinugod mo yung yung bedroom nila. Hindi, anyway, para sa yung talagang na madami na kaming nakagamit po niyan. Experiment nito. Opo. Hindi na experiment, totoo na ginagamit na namin araw-araw. Ruben. Ayan, so huwag niyo pong kakalimutan ang anti-snore acupressure ring. Ayan po, mabibili po yan sa Watson branches. Lahat ng branches ng Watson. Sa Watson lang po mabibili? Sa Watson. Sa Watson. At marami naman branches ang Watson. Oo, sa SM madami. Napakagandang balita niyan. Lalo na sa mga misis po dyan na nakikinig po sa amin, ang mister po ninyo ay malakas sumilik. Eto na po ang solusyon dyan. Pag nakainom, lakas din ang... Hindi nga. Pag may alcohol ka Opo. Pero yung hindi po naghihilik, pag sinuot yan, maghihilik po. Hindi naman. Hindi naman. Yung hindi naghihilik, makakatulong yan sa magandang pagtulog. Ayun. Hindi naman masama kung magsuot ka nito. Makipartner ka doon sa asawa mo kung para lang meron ka na rin. Para hindi mo marinig ang hilik niya. Pag suot niyo po ito, hindi kayo naghihilik, no? Tapos pag laruan niyo asawa niyo, aalisin niya. Ganun po ba yun? Hindi naman siguro. Susuot na naman, maghihilik. Nawala na siguro. Dahil sa paggamit niya, nawala na talaga. Nawawala na siguro yun. Ewan ko, hindi pag pag minsan nakakalimutan mo, hindi naman ako ganun pa din. Okay. Ganun pa din. Siguro yung sistema na pag nasanay na. Siguro. Ayan, bongga yan, ha? Bongga po talaga. At yan, mga misses, mga galorians,
ito na po ang paraan para po mabawasan o mawala ang paghihilik po ng inyong asawa o kung kayo o yung mga anak kasama niyo sa bahay, di ba? Yes, oo. Ayan ang anti-snore. Ring. Nung akala ko, mga lalaki lang, ang dami rin palang babae. Ay, meron po. Ang dami rin. Yes, ang dami rin na, sabi sa akin, ay, saan yan? Ano yan? Oo. Ayan, at walang tayong oras. Maraming salamat. Maraming salamat din sa inyo. Babalik po kayo ulit ako merong concern ng FAP po, ang Mowel Fund. Welcome kayo dito, directly yung Martinez. Dahil marami po kami natutunan sa inyo. Ay, meron ba kung pwede ako mag-plug? Meron lang akong, sa Saturday, I'm going to Holy Angel University. Magbibigay ako ng workshop doon. Intro lang, I teach film and television acting. Ang pangalan, No Acting Please. Yun na dadalhin ko sa Holy Angel. And yun lang, gusto ko lang sinusuportahan ko yung mga eskwelahan na gustong pumasok sa showbiz acting. At di po ba meron kayong morning show? Tama po. Yes, kung kayo maagang gumising, alas 5 ng umaga hanggang alas 6 ng umaga sa Net 25. O, tignan mo. Masayang umaga po. Dahil sa anti-snoring na yan, nakakagising siya ng maaga. At saka tuloy-tuloy ang tulog. Tuloy-tuloy ang tulog. Hindi na babother sa mga snore. Okay, maraming salamat Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat, Rodel. Ito po si Mildred Bakod. At maraming salamat mga Galoyans sa patuloy po ninyong pagtutok, pakikinig at panonood po dito sa aming programang Showbiz Galore. Hanggang bukas, dito lang po sa inyong paboritong programa ang Showbiz Galore! A-Tri-Media Pro Incorporated. This is A-Tri TV. My dad joined Starfleet because he